Technology, Marso ngayong taon. Bukod pa yan sa quo warranto case at cancellation ng birth certificate na inihain ng Office of the Solicitor General at ang material misrepresentation case sa Comelec. Cases are multidimensional, but definitely there is a narrative there that will have to come out in the end. So that's the job now of the law enforcement agencies to help us with the connections so that the narrative can be completed. Sa isang pahayag, sinabi ng kampo ni Go na wala pa silang natatanggap na sabina para sumagot sa reklamo. Oras raw na matanggap ito, maghahain raw sila ng sagot. Para sa GMA Integrated News, Sanima Nafran, katutok, 24 oras. Para masigurong hindi kontaminado ng African swine fever, hinigpitan ang pag-iinspeksyon sa mga ipinapasok at inilalabas na karneng baboy sa loob at labas ng Metro Manila. Nakatutok si Bernadette Reyes. Isang-isang pinatatabi ang mga cruise van ito para inspeksyonin ang mga karga. Bukod sa mga dokumento gaya ng shipping permit at veterinary certificate, kung may kargang buhay na baboy, i-inspeksyon kung may mga sintomas sa mga ito ng African swine fever. Pag maayos ang animals, Di ho na may shipping buksoy. permit, back to origin yun. Pero kahit maayos ang shipping permit, pero makita ng ating quarantine officers na retarget yung baboy. Pangalawa, may mga pantal, may mga sintomas. Kabisado naman ito ng mga quarantine officers natin. Pwedeng i-condemn yung mga animals after na matest. Ang van na ito hinod sa inspection site sa Commonwealth Avenue sa Quezon City dahil kulang ang dokumento. May itemized level kami pero wala nung transport permit. Okay naman po. Parang ano po natin. Hindi ko maalat po yung sakit. Binibigyan namin sila ng 24 hours para i-produce po yung permit. Then pag once po na walang may produce ng permit, antimano po, diretso confiscation na po. 4 na inspection sites ang inilagay dito sa Quezon City para maiwasan ang pagkalat ng mga sakit sa hayop gaya ng African swine fever. At ang isa sa mga ito, dito ang inilagay sa Laloma, Quezon City na tinaguri ang lechon capital of the Philippines. Wala namang problema kung maglagay sila ng ganyan para masiguro ng tao na ang binibili nila malinis. Siyempre, nag-iingat din kami. Hindi naman sila magtitinda pag may sakit ata eh. Siyempre, kaligtasan din ang paninda nila. Mayroon na rin inspection sites sa Valenzuela, Laguna, Batangas at Cavite. Sa susunod na linggo, sisimula ng pagbabakuna sa Batangas, oras na dumating ang 10,000 ASF vaccines na binili ng pamahalaan sa pamamagitan ng emergency procurement. Voluntary ang programa para sa mga nais magpabakuna ng mga baboy. Meron tayong malakihang repopulation program sa Central Luzon, most especially Bulacan and Pampanga area. So we don't want to compromise yung ating repopulation program sa areas na to. Ayaw rin natin na pag may mga infected na makarating din, dito pa madagdagan pa sa Southern Luzon. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatuto 24 oras. Mas malaking ponda ang balakilaan ng gobyerno para sa mga programang pang-ayuda sa ilalim ng panukalang 2025 National Budget base sa tinalakay ng Committee on Finance ng Senado. Tugon daw ito sa epekto ng inflation na pinakaramdam ng mga mahihirap. Nakatutok si Ma'am Gonzalez. May 591.8 billion pesos para sa ayuda sa panukalang 2025 National Budget. Our poor constituents are very sensitive to the prices of food, especially the prices of rice. And this is something that I want to highlight because typically we only look at the national inflation, that's inflation that everyone feels, but it is obvious that the poorest segment of our society feels it much greater. In the budget for 2024, and it will be followed through in 2025, there are somewhat what we call ayuda programs, roughly about 560 billion in 2024. That is intended to assist 50% of all families nationwide.
there are about 13 million families who should be benefiting from this. Ayon kay Budget Secretary Amina Pangandaman, para sa 2025, pinakamalaki ang alokasyon ng 4 Ps na nasa 114.2 billion pesos. Pero wala sa 2025 ang kontrobersyal na akap o ayuda sa kapos ang kita program ng DSWD na nakatanggap ng 26.7 billion pesos ngayong 2024. One-time ayuda ito na 5,000 pesos para sa mga pamilyang kumikita ng hindi mataas at 23,000 pesos sa isang buwan. Matatanda ang wala ang akap. Bakit kami wala? 2024 Ba't may kita? ng Senado, pero ipinasok sa Bicameral Conference Committee. Hindi raw Wala daw. nalalaman ng ibang Ayuda. ng komite. Was that requested by the Ang mga kumikita ng wala pa na abot ng 23 mil. Sir, the NEP, hindi po, Madam Chair. Ganun din. It found its way into the GAA. Yes, So, Madam Chair. nagsigutan ng ayuda pero ay naabot sa mga katawan. Found its way into the GAA. In 2025, Wala. also not requested. Yes, So, I think I'm sure our minority leader, we will keep a watchful eye kung ano lang yung na-approve natin. Kahapon sinita rin ni Senador Risa Hontiveros ang paglilipat ng malaking tipak ng Pinipili lang. 2024 May National ayuda. Budget ng Senado sa unprogrammed appropriations o yung wala pang tukoy na